Hello mga ka-Pushing Grind! Welcome back to another episode of our Pushing Grind Prosperity Journey. So again, my name is JB. I'm a nurse from Virginia and sobrang saya na nakasama namin kayo sa aming episode 3 kung saan pinag-usapan natin a lot of topics about budgeting, about emergency funds, about financial literacy. Not actually, hindi naman natin na-cover lahat, pero it's very substantial. And nakareceive tayo ng a lot of good comments and feedback about it. And shout out sa inyo lahat ng mga aming masugid na tagapakinig at talaga namang sobrang nakaka-overwhelmed dahil nakakatulong pala kami on our simple way at the same time napapanood pala ito sa sa pawasulok ng mundo. So for tonight's episode, it's very exciting because we got a special guest. Okay? So, of course, kasama ko pa rin dito syempre kaibigan ko si Brother Linmer. Kamusta, Bro Linmer? Hey there, GB. I'm doing great. Ako nga pala si Linmer, isang medtech dito sa Arizona. And excited ako ngayong episode kasi alam kong marami pa tayong gusto pang matutunan. And at tapos nilang masimulan ng pagbabudget. Kaya we brought in someone who can share more insights on the journey, which is Monique. Tumpak. So, ayun no, ang konting pasada lang no, ang ating guest for tonight is of course no, she was a nurse, okay? And she's a nurse who managed to retire early. So sa mga healthcare providers, nurses, kung ano man healthcare field, this is very interesting. So I invite you na pakasubaybay ito. She's here to talk about experiences, challenges, and key takeaways from her own financial journey. So, without further ado, I would like you all to welcome Coach Monique Rustia. Yes, thank you so Yeah. much, JV and Linmer. Salamat sa pag-imbita. I'm really happy to share my story. Paano ako nag-umpisa dito sa US sa simpleng budgeting and how I overcome yung mga challenges na hinarap ko dito and how I pushed forward to reach a more comfortable financial state. So tama ka, Kuya JV. Yes. I was able to leave bedside in 3 years dito sa US. Wow. Yun mabigat yun, ha? 3 years, ha? Anyhow, siguro, matanong ko lang muna sa first question, no? Coach Monique, give us a bit of background about yourself. Paano ka nag-umpisa sa mga finances mo noon? Tell me about yourself. Yes. So, JV, ako yung tipo ng tao na sobrang matipid, no? Antik naman ako yata to sa tatay ko. Kasi yung tatay ko, nagtatrabaho siya sa bangko sa Pilipinas, no? So, nung Mm, lumalaki ako, nakita ko kung gaano siya ka-frugal pagdating sa pera. Hindi siya palagastos. okay. So, nung nagpunta na ako dito sa Amerika, I was able to apply the same mindset when it comes to money, no? So nung nagwo-work ako as a nurse, I started sa isang skilled nursing facility sa California nung 2020 nung pandemic, and then nakita ko na kung gaano ka-expensive ang mamuhay lalo na sa California, no? Mahal ang bilihin, halos Mm. lahat mahal. Cost of living, taxes ang taas. So, talagang nakikita ko yung paycheck ko napupunta sa apartment, sa taxes. So, dun ko na-realize na kailangan ko talaga ng sistema paano ko mapapalago yung pera ko, no? And not just depend on a paycheck. So, sobrang relatable yan, Coach Monique, no? Ang dami rin new professionals ang ganyan ng story. Nag-iipon pero wala pang solid plan. Was there a specific event na talagang gumising sa'yo na sinabi mo na, ay, dapat seryosohin ko to? Oo, yun nga, nung nasa California ako noon, halos wala na natitira sa akin para mag-enjoy. Hindi isipin niyo yun, trabaho ako ng Mm. trabaho, overtime na overtime.
tas walang akong naiaalot para pang-enjoy, 'no? Kaya dun ko na-realize na, ang mga nurses pala dito sa Amerika hindi pala, lahat, alam mo yun, um, kumikita ng malaki, 'no? Depende kasi yan sa state, 'di ba? May mga state na mababa ang, Mm, hourly rate ng nurses. Meron din namang malalaki ang rate, mm, pero yet yung cost of living nagbe-break even lang sila. Kaya ang dami kong nakitang mga mm, nurses sa California, nagdo-double job, triple job kasi hindi kaya ng isa lang trabaho, 'no? So, nung nakikita ko 'yon, dun ko na-realize, naku, kailangan ko seryosohin yung, pag-iipon, mm. 'no? Kasi ayoko na maghintay ng 65 ta's gano'n ginagawa ko, 'no, trabaho ng trabaho. Kaya talagang do'n ako nag-start Mm. mag-track ng expenses ko tsaka ng income ko. Wow, that's so beautiful. Actually, tama ka dyan, Coach, no? There's a lot of people here, especially yung mga, siyempre, mga newbie nurses, including myself, no? Though we are earning big here, but at the same time, no, pag isa ka go work, it will not suffice yung alam mo na, mga expenses. By the way, ika nga small changes can lead to big improvements. So I think, bro, you will agree with me. This basically what we said in episode 3, right? Track everything na para alam mo saan napupunta yung pera mo. Tama? Tama ka dyan, JB. And marami sa listeners natin ang nagsabi na nakakaranas sila ng impulse buying or hindi nila nasusunod yung savings plan nila. Ikaw ba, Coach, ano yung pinaka-common struggle mo noon? Okay. Ako kasi tapos na ako sa impulse buying phase ng buhay ko, 'no? Mm. Kaya nung nagpunta ako dito sa Amerika talagang naka-track talaga yung ano, yang income and expense ko. So, pero minsan 'di ba may pagkakataon na gusto mo bumili na 'pag sale, pero parang 'pag naiisip ko yung, credit card ko na, alam mo yon, ayoko kasi yung nag-iipon ng, utang dito sa amin. As much as possible, iniiwasan ko umutang, right? Kaya iwas talaga ako lumabas noon, Mm. sa totoo lang. Exactly. Actually, sales here in USA can be tempting. Pero pag hindi tayo mindful, malaki din talaga yung gastos, no? Talaga kasi, syempre, no, tayo mga Pilipino, sanay, kaskas doon, kaskas diyan, kasi malaking credit limit. Kaya nga talaga dapat talaga, it is very essential na talaga pakatutukan natin yung difference between wants versus needs. Diba? Mindset, kumbaga. So, at check din natin if it fits our budget plan. Kasi syempre, usually kasi mas commonly, uh, yung expenses exceeds the income. No? Diba? Kaya dapat talaga natin i-check if it fits our budget plan. So, ano ginagawa mo to overcome that, Yeah. Coach? So, great question, Kuya JV. Ah, bago ako bumili, always ask myself 3 things. Una sa lahat, tinatanong ko yung sarili ko kung kailangan ko ba 'to, mabubuhay ba ako 'pag wala ito, 'no? Kasi kung mabubuhay naman ako wala, hindi ko bibilhin. Mm, Second, I ask myself, ah, kung bibilhin ko ba 'to, makakatulong ba 'to sa'kin talaga, 'no? mm, Third of all, ano bang third? Naku, hanggang dalawa lang yata yung naisip ko. Yeah, dalawa lang. Dalawang yon. I ask myself before I purchase. Now, if I really need it and if this could help me, no? Sobrang simple but effective. Mga listeners, try nyo rin pause and reflect bago bumili. Yun, at mm, matry nga din yung ganyan. mm, mm.
So ngayon, Coach Monique, ano no, dumako naman tayo sa ibang portion naman, no. So, matanong ko lang, Coach, kung nagkamali ka na ba minsan sa finances here habang nung nurse ka pa? So, pwede mo bang i-share kung paano mo yun hinarap? O, nagkamali. Probably yung sa first purchase ko ng sasakyan. Kasi Okay. nung, bumili ako nung una kong sasakyan dito, binili ko yung pre-owned. Hindi kasi Mm. ako believer ng brand new car. Kasi pakiramdam ko 'pag bumili ka ng brand new car, paglabas ng, dealership, bumabagsak na agad yung value niyan, right? Mm. So, yung una kong sasakyan na binili nung 2020, binili ko 2013 na Nissan Sentra, Mhm. 'no. Eh, ang ganda, sabi ko, "Ay, okey 'to, ang ganda pa." 'No. Eh, hindi ako marunong sa kotse. Binili ko Mm. yata siya mga 7,000, Mm. straight cash 7,000. Tapos mga ilang buwan na nakakalipas, nasira. So nung Mm. nakarating ako, nung drive ko siya mula California, palipat ako dito sa Washington State, nasira yung sasakyan ko. Mm. Eh, pinaayos ko pa yon, pinagawa ko pa. Parang mga nagastos ko 1,000 mahigit. So mga in total mga less than 10K ata yung nagastos ko dun sa sasakyan na yun, 'no. Tapos yun, nasira, kailangan kong palitan. So yun ang ano ko, financial mistake na Mm. naiisip ko. Yeah, and always ask, someone who knows better than you kung bibili ka ng Mm. mga hindi mo alam. Like pagdating sa'kin, kotse, hindi ako maalam sa kotse. Mm. Hmm. And because of that, naging parang pa na, no? Kumbaga, mindful ka na. Kumbaga, you learn from that lesson, di ba? Di ba? Yes. Mm. Totoo 'yan, Galing. 'di ba? That's the right mindset kasi that's the right mindset. Kapag turning frustration into motivation instead of giving up, ginawa mo tong parang wake up call. Mm. Exactly, no? Ngayon naman, no, sa ating mga tagapakinig, no? Ano kaya mga biggest financial mistake nyo, no? At paano nyo to inarap, lalo dito sa US? Share nyo sa aming social media at baka kayo naman yung ma-feature namin sa susunod na episode dito sa Push and Grind. Yan. Coach Monique, with a nurse hectic schedule, paano mo na siningit yung time for budgeting at pag daily check ng expenses mo? Mahilig ako magsulat. So meron akong planner, tuwing sahod, lalagay ko kung magkano yung nakukuha ko sa payday. Tapos, 'pag meron akong bills na binabayaran, nakasulat yun sa kalendaryo ko. Tapos Mm. ko-compute-in ko yan, magkano yung expenses ko for the month, and then kung magkano yung total na sinahod ko. And then yun, dun ko nakikita mo yun agad, eh, na kung ano na lang yung natitira sa'yo. So, Mm. sa akin, yun lang, simpleng planner lang, 'no. If you Mm. have a calendar sa bahay, sulat niyo lang dun. Yung kung kailan kayo nagbabayad ng bills, magkano yung sinasahod niyo, para makita niyo agad kung ano Mm. natitira sa inyo. So, grabe, Coach, no? Kasi parang sobrang detail mo, no? Napaka-detail mo. But in that way, di ba? Kumbaga, nagiging systematic yung approach mo sa bawat expenses mo. And you can see, you can really monitor what you, kung you are overspending na ba, or sakto lang, or marami ka pang budget, which is, I would say, napakalaking tulong, no? Especially, sa aming mga bago dito, no? Na, kasi hindi tayo kasi tinuruan na, magganyan, mag-budgeting, di ba? Yan ang Mhm. traditional way natin as a Filipino. So, it's about prioritizing tasks that matter, right? And it's also important that you find a way. Yeah. Yes, exactly. Kasi kung gusto mo talagang mag-improve yung finances mo, kailangan mong
maging mindful on your spending habits and you Mm, will make a way, 'di ba? To overcome mm. yung challenges mo when it comes to money. Oo, coach, no? Ngayon naman, coach, kasi, syempre, no, parang, kumbaga, ang hirap na task yung pagbabudgeting, no? Matanong ba, often people, you can hear from them na nakakatamad mag-update ng expenses kasi wala akong time, ganyan. So, in your case naman, syempre, no, yung nurse ka pa, how did you push yourself naman to keep going? Yeah, what makes you keep going? Yeah. Yes. Ako mahilig kasi ako mag-set ng goals. Uh, So ako, nagse-set ako ng money goals. So, suggestion ko yun sa inyo. Mag-set kayo ng, money goal for the year. Like example, gusto niyo ng makaipon ng 20,000 in a year. You set goals, right? Kasi yun 'pag nakikita mong nahi-hit mo siya, nai-inspire ka. Tapos 'pag na-hit mo na, punta ka na sa next level. O ano namang magkano naman yung next kong gustong maipon, 50,000. So hanggang sa pataas na ng pataas, nagbi-build ka ng confidence. Tsaka dun mo din nalalaman, effective ba 'tong ginagawa ko? 'No, sa mm, pagma-manage ng money. So yun yung ano ko, batayan ko kung paano ko, na motivate yung sarili ko mm, ipon. Yes. mm. Sobrang effective din yung reward system, coach, no? Kasi ganyan Oo, din ako doon eh. Yung konting treat to yourself, but it keeps you excited. Then plus, sabi mo nga, focusing on your why. It helps you fight your laziness. Kung ano yung goal mo, ano yung gusto mong marating. Yes, exactly. Always connect your daily task sa bigger picture. Kasi mm, mas mamo-motivate ka gawin every day. Kasi alam mo may inaabangan ka. Mhm. mm. So, speaking about daily task, coach, no, can you walk us through naman kung yung how's your actually routine now about yung kumbaga, backtracking all your expenses, putting all your expenses, kumbaga, detailing all your expenses. What's your actual routine there now? Can you walk us through? Yeah. So, pagdating sa finances ko, I really use apps. Hmm. Ayun, iba na yung pangalan ng mga apps ngayon eh. Dati, Uh, ginagamit ako na app where all my debit cards, may accounts, nakalagay dun sa app na yon. So mm, nakikita ko yung aking kumbaga assets. Tapos nakikita ko din yung liabilities ko kasi pwede mong isulat yung isama dun yung iyong mga utang para makikita mo yung net worth mo. So mm, ako, ayun, minsan chine-check ko kung magkano na nga ba ang net worth ko, magkano na ba uh, ang ano ba, yan, chine-check ko siya. Tapos yun, every week, I make sure na dino-note down ko yung gastos ko, and if I made any money in that week, susulat ko siya sa calendar. Ah, Honestly, hindi naman siya matrabaho, kung mm, iisipin. Kung parte na siya ng ano mo, ng routine mo, mm, hindi mo na mapapansin. It's not gonna be stressful kakaisip kung, mm, paano mo ima-manage yung pera mo, 'no, kasi may mm. sistema ka na. Ganda. Kasi the best way to avoid big financial shocks is to see the small changes daily. So Mm. sa mga listeners natin, subukan nyo rin. It can transform your budgeting from guesswork to clarity. Yes, that clarity gave me so much confidence, 'no, along the way Mm. ng journey ko. So nung nakikita ko na yung expenses ko is, hindi naman nag exceed sa income ko, dun ka na feel mo na, "Ay, nasa tamang landas ako," Mm. hindi ako hirap kumbaga. Hindi ako kailangang mag-alala kasi nata-track mo siya, nakikita mo yung Mm. saan napupunta yung pera mo. Mhm. Mm. Actually, Coach Monique, na we've known each other for like a couple of months already.
Tama? So, Yeah. ayan, and also, follower din ako ng IG niya, ng mga stream of social media niya. Influencer dito si Coach kasi. So, napansin ko rin kasi, no, sa mga post mo, kasi syempre, knowing you, nakita ko mahalaga sa iyo yung faith. Saka mindset, andun na yun eh. So, Mm. para sa ating takapakinig, no, can you share how you influence your finances with those two? Yeah, nako. Naniniwala ako na ang mindset natin sa pera is biblical, Yeah, right? Ayaw ni Lord na nagwo-worry tayo about money kasi si Lord, siya nagbibigay lahat ng resources eh, 'no? If naniniwala ka, you have a strong faith with the Lord, hindi ka mag-aalala. 'Di ba may verse sa Bible, yung mga ibon, hindi sila nag-aalala kung saan sila kakain. yeah, Alam yeah, yeah. nila na may makukuhanan sila. I don't know the exact Bible verse, pero it's in the Bible, right? So, what more pa tayong mga tao? Mas, Mm, 'di ba, we were created according to His likeness. So, kung ang mga hayop, hindi sila kailangang mag-alala, what more tayo? So, yung faith ko really influence how I deal with money. No? mm. Kaya yung every uh, spending, gusto ko yung according to His will. Yung Makes sense. hindi ko ginagastos for material and selfish Yeah, reasons. yeah. Kaya kaya siguro dun ako, ewan ko, with the guidance of the Lord, Mm, dun ako exactly. kung saan ko ilalagay yung pera ko. Yes. Well, faith can definitely bring calm and direction. Pagkatapos yung positive mindset that I can learn, I can improve. So it could really push you to do better financially, di ba? Mm. Yes. Sabi nga nila, no, there's a saying that, your attitude determines your altitude, okay? Kung negative na mindset mo, you ended up not trying, no? Negative ka, so you will not move your feet forward. So wala kang mahinutnan. Pero kung may faith ka, and positivity, diba? You can go wherever you are because the Lord is leading you, okay? On His will. Di ba? So, napakagandang, I think, combination nun. No, I think that's the ultimate solution when Mm. your finances is aligned, with the will of the Lord. So, Coach Monique, no, actually, we are here almost in the climax na ng ating usapin ngayon. And talagang napakaganda ng ano, kumbaga, para tayong makina, no? Sa una, ano, kumbaga, nagpapainit, kumbaga. So, Coach Monique, you mentioned earlier na naging nurse ka 3 years, di ba? So, ito ang hinihintay ng ating mga listener, no? As a nurse, no, here in US, 3 years. So, how did you retire early? People keep on asking kasi, is it even possible? Yeah. Yes. Um, Ako kasi, JV tsaka Lenmer, mahilig ako makinig ng finance and business podcast. Simula nung Mm, dumating ako sa Amerika. Honestly, nung nasa Pilipinas ako, hindi ko alam na posible. Kasi 'di ba pinanganak tayo na, oh, kailangan mag-aral ka, makatapos ka, tapos magtrabaho ka, hintayin mo mag-65, and then magre-retire ka. Siguro common yun sa ating lahat, gano'n tayo pinalaki, right? But when I came here in the US, nakikita ko how people are becoming financially free without needing jobs, no? I realize how it is to easy or simple. Hindi ko masasabing easy, it takes discipline, no? For you to retire early. So for me, I was very frugal when I started my financial journey here. Frugal ako, hindi ako labas na labas, hindi ako palagastos, hindi ako mahilig mag-shopping. Talagang, kumbaga, niloloko na nga ako ng mga kaibigan ko kasi, um, hindi nila ako makita. Madalas.
No, bihira lang nila akong makita, bihira lang kasi ako lumabas. So, talagang lalabas lang ako para sa errands, kung may kailangan lang akong gawin, grocery, ganyan, or may, appointment ang anak ko sa doktor or sa school niya. So, through that nakaipon ako agad, ang bilis kong nakaipon. And then, nung nakaipon na ako, dun ko nabili yung ano ko, bahay ko, 'no. I got Mm. myself a duplex Mm. rather than a single family home. So ang ginawa ko, pinarenta ko yung kabilang unit ko. Tapos Mm. na-realize ko sa sarili ko, nung kumikita na ako ng passive income every month, sabi ko kung mamumultiply ko 'to, I think hindi ko na talaga kailangan magtrabaho, 'no. So nagkaroon ako ng a lot of avenues to make money, dun ko, napagdesisyonan optional na lang ang pagtatrabaho sa'kin 'no. I can, uh, live comfortably without, going to work. So, yun yung, story ko paano ako labas or naka-escape ba sa rat race na tinatawag nila dito sa Amerika. Mm. Sobrang inspiring. Ang daming tao kasi hindi makapaniwala na kaya yun eh. But you're a Mm. living proof na kaya if you stick to your plan. Yes. It takes a lot of discipline. So, siguro sa'kin napakadisiplinado ko, hindi ako madaling maimpluwensyahan. 'Di ba kasi yung iba, "Oh, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan, 'no, bilhin mo 'to." So ako hindi, kasi yun Mm. nga, gaya ng sabi ko kanina, tinatanong ko muna yung sarili ko, mabubuhay ba ako nang wala 'to? Kasi Mm. kung mabubuhay ako nang wala 'to, talagang, I don't wanna spend. I rather spend, my money to something that will generate me income. Napaka-business minded ko Mm. ata. Kaya gano'n Mm. ako mag-isip. Yeah. Mm. So you mean to say, Coach, naka-invest ka at your very young age na duplex mo, that's generate income. Tapos nabanggit mo rin na it opens up different avenue ba? And you are kind of Mhm. business-minded, di ba? So, um, may I ask, Coach, aside from, owning a property, tapos leverage it para kumita ka instead of owning it, do you do you have other, stream of income ba that leads you to, for your early retirement? Yes, oo. So, hindi 'to alam di actually itong mga bagay na 'to nasa internet lang, eh, right? There's so many ways para magka-passive income tayo dito sa Amerika. So, we have businesses, they can serve as a passive income. We also have investments, right? Mm. One of the common, vehicles that, na anybody can access dito sa Amerika, mag-open sila ng high yield savings account, 'no? Mm. Simpleng pagbubukas lang ng high yield savings account, they can make 4%, dati 5% Mm. pa nga yun, eh. Mm. So, through that, 'di ba, yung kinikita mong 4%, pambayad mo na yun ng bill, 'no? So, there's so many, things na ways kung paano ka makaka-earn ng passive dito sa Amerika. So, yeah. That's an exciting topic. Probably Yeah. on the next Yeah. episode. Yeah. Ayan, Brother Yeah. Limer, nakarating Tama, tayo ng tama. mga Baka, jargon, ha? baka, Nakakarating baka, tayo ng jargon, high yield baka, savings. So talagang nag-level up na yung ating yung nalalaman dito sa podcast na baka to, di ba? At syempre, mariregular na natin si Coach Monique dito. oo, kasi mukhang marami kasi talagang napaka, kumbaga, well-versed, saka knowledgeable talaga ni Coach Monique about this kind of topic. And yeah, no, nakaka-inspire talaga yung story mo, Coach. You are an inspiration, lalo sa mga nurses dito na it's not possible, it's doable, no? As long as you have faith, no? You pray, at saka syempre, your faith with Him, no? At saka ako nga pagdating din sa Amerika, to be honest,
I'm positive kasi lagi nga sinasabi, aside from nursing, there's other ways for you to earn here in the United States because this is ano nga eh, kumbaga, the land of opportunity, di ba? So all we have to do is dig in, make research, find out what's outside there. Yeah. So, Coach Monique, if you have to sum up your biggest takeaways from your journey na na-mention mo, ano yun? Napaka-importante, you do small daily action. Mm, Simpleng pag-iwas sa Starbucks. Kasi mm, yung mga paliit-liit na gastos na yun, 'pag sinum up mo yun in a month, malaki-laki din yun, 'di ba? So, you track your expenses, tignan mo kung saan napupunta yung pera mo. Tapos ano pa, treat your mistake as a lesson, 'di ba? mm. Hindi yung reason para mag-quit ka. So, sa'kin yun nga, yung pagkakamali ko sa kotse, kung natakot na ako bumili ulit ng pre-owned na kotse, Oo. siguro nagbabayad pa rin ako ng car payment hanggang ngayon. Kasi ngayon na-pay Mm, off ko na yung pangalawa kong kotse, 'no? So, buti na lang, 'no, hindi ako na-discourage. mm, Nat Kumbaga natuto ako from my first mistake. Tapos consistency beats motivation every time, 'di ba? Kung ginawa mo na siyang habit, hindi mo na mm, mapapansin na it wouldn't really cause you friction, yung mga, mm, ginagawa mo sa araw-araw. And also lastly, having faith, yeah, and a mm, positive mindset, it can really push you further. Having that abundance mindset, importante yan dito sa mm. Amerika. Sobrang solid. So if our listeners apply this for, malayo talaga mararating nila. Tama, bro. Alam mo, no, simple but powerful guidelines. So bago tayo mag-wrap up, let's address some of the generic questions we often see from our listeners. For example, maraming nagtatanong, if I'm in my 30s or even 40s, is it too late to start serious savings? Any thoughts on this, Monique? Of course, hindi late. Dapat Mm, kung nasa ganong edad ka na, you have to be serious when it comes to your money kasi onti na lang yung natitirang, taon bago ka, mag-abot ng retirement age, right? So, importante mag-start ka as soon as marinig mo 'to. Mag-start ka mm, na ng emergency fund and start, investing. mm. And also, we got also messages no asking kung paano ba mapabilis yung pag-iipon, okay, if they have debts. And also, any quick tip, Coach Monique, on balancing, savings and debt payments? Yes. So, ako nun, personal experience ko ha, nung nagbabayad pa ako ng kotse ko, I, focus on paying off my car. Kasi Mm, ang laking bagay na wala kang car payment, 'no? Nagbabayad mm, ako ng extra sa mm, principal sa kotse ko para matapos agad. So, 2 taon, imbes na 5 taon, natapos ko agad bayaran yung kotse ko. So ngayon, mas mabilis ako nakaipon. mm, Right? So, yan. Ngayon, yun, as 'pag natapos mo na yung utang mo, eh, 'wag mo double down ka sa pag-iipon tsaka sa pag-i-invest. mm. Exactly. Small steps but consistent. So, and for everyone sending us these questions, thank you very much. Just keep them coming and we'll feature more on the future episodes. And of course, no, patikim pa lamang yan sa ating mga, mga viewers, sa ating mga listeners, no? Kasi we will dig deeper about this topic on Coach Monique, siyempre, no? So, sa mga susunod na araw, Coach Monique, is iimbatahan ko pa rin namin, no? So, Coach Monique, ito na lang.
as someone who overcame various financial hurdles, okay, anong final motivational words mo for those who feel stuck? Well, okay. For me, embrace the process. Mm. So, huwag tayo mag-expect ng instant results. Kasi yung iba, 'di ba, parang gusto nila, "Oh, next week, okay na ako. Bayad ko na yung utang ko. O kaya Mm. next week, ang dami ko ng ipon." Hindi. It's through daily actions that create the massive result. So, Mm. my advice is, have discipline sa sarili Mm. mo on your spending habits. Always ask yourself before you purchase things. Ano pa? Educate yourself. Yeah. Kasi kung hindi mo alam gagawin mo sa pera mo, 'di ba? Hindi mo alam paano mo mas mapapalago yung pera mo ngayon kung hindi mo alam gagawin mo. So, educate. Maraming resources sa internet, Mm. right? Libre ang education. Pero you have to be mindful kung ano yung susundin mo sa kanila kasi it can uh, kumbaga overwhelm you at the end. So that's my Mm. advice for everybody. Tama. Minsan we just need to trust the journey because you might not see big changes every day, pero after months, days, it will add up. Mm. Exactly, Repa. No? Sabi nga nila, no, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Okay? The key is to keep moving, stepping forward. And then nga, no, tama ka din, Coach Monique, na empower yourself, educate yourself, feed yourself with proper channel, proper education, okay? Because it will make, a positive financial impact in each every one of us here. Diba? Kahit nag-uumpisa ka pa man, umpisa mo na ngayon para maging habit mo na, para hindi ka na maging lazy sa bandang dulo. Diba? So, ang daming learnings from Coach Monique, no? Thank you so much, Coach. Mga learning nga na natutunan natin dito, yung mga daily discipline, no? Turning our mistake into lessons, diba? At syempre, important syempre, yung faith natin kay God. Yan ang pinaka talagang priority at outmost yung ating faith with God. And also consistency above all. And napaka-practical at saka syempre napaka-inspiring talaga. Sobra. Sana mga kapush and grinds nakuha nyo yung essence. Small steps done consistently lead to huge progress. And speaking of progress, sa episode 5 natin, pag-usapan natin ang goal setting at action steps. Paano gawing concrete ang mga pangarap nyo? Exciting, di ba? Yes. So, exciting yan Para maabangan ko yung episode 5 nyo. Thank you, JV and Linmer for having me. I really hope na yung mga tagapakinig natin will feel more confident sa kanilang finances. So, no matter where you are, you can always improve your financial situation. Coach Monique, invite mo rin pala sila sa sa IG mo. I-plug mo, Alright. pwede mo i-plug yung IG mo dito. Thank you so much. So, yung sa mga hindi pa ako nakikita sa Instagram, you can follow me and my journey to my early retirement sa aking Instagram page at Passive Income with Mon. And let's connect over there. Okay? Alright. So, guys, yan ang ating episode 4. So, don't forget, no, like, share, and subscribe para naman ma-spread to sa ating community of nurses not only here in US, even across the globe. Diba? Because we love hearing your stories, okay? We share our, yung mga experiences natin, no? And feedback. Hanggang sa susunod, mga kapush and grind. So this is Linmer reminding you to keep pushing, keep grinding. Kita-kits sa next episode. Thank you so much, Coach Monique. Wow! Ang Thank you. galing!